Magandang umaga po sa lahat, tanghali, gabi, kung saan man kayo naroroon. Magsi-share po ako tungkol po sa bakit hindi na-grow ang ating spiritual na spiritual matter, no? Bakit hindi tayo nag-grow? Ito po yung naisipan ko pong i-share. Kasi naisip-isip ko bakit kaya gano'n, ano? Kung hindi siguro ako nagbasa ng Biblia, siguro yung pananampalataya ako sa Panginoon ay hanggang doon na lang, walang improvement. Yun po yung naano ko. Kaya, kung ito kaya yung i-share ko, bakit may word na ganito? So, yun, hinahanap ko po kasi 'di ba sinabi sa atin na seek it first the kingdom of God. So yun pang ginawa ko at hinahanap ko po ang tungkol dito kaya ito po yung ibabahagi ko. Para po mga kaibigan, tayo ay magkaroon ng malawak na pangunawa po, lalo na sa iba na wala bang desire na magbasa sa salita ng Diyos or parang hindi sila masaya. Masaya sila manood ng mga kung ano nakakabusog ng kanilang mga mata. Lalo na po dito sa internet, marami pong magagandang tanawin na nagpapaengganyo ng ating laman. Kung tayo ay worldly people, maengganyo po talaga tayo. Halimbawa, itong mga movie, mga drama, no? Pwede din tayong manood ng mga drama o mga movie na meron pong matutunan. Pero wag naman yung mga mga kaibigan, yung mga kabastusan o mga horror, lalo yung mga horror. Minsan, dati nung gaya nito, hindi ko pa nakilala ang Diyos, ang hilig ko po sa horror. Yun yung sa loob ko. Sa loob natin yan ang may gusto Dahil balik ko po, ang importante po kasi sa buhay natin, itong nasa loob natin. May tumatahan po sa loob natin mga kaibigan. Yun po ang katotohanan na hindi po itinuturo ng iba. Siyempre pag matuklasan natin ay maano tayo, something na mag-improve, mag-grow. Kaya nga, sabi ko, ito yung gusto kong ibahagi about sa espiritu Dahil importante, kung meron tayong physical, meron din tayong inner self. Ano yung nasa inner self natin? Di ba yung kaluluwa natin at espiritu? At kailangan yung dalawa na yan ay magka-isa para masaya po. Kaya imagine na lang po natin bakit gano'n? Minsan masaya, tapos minsan malungkot. Dahil itong dalawa na to ay hindi magkaisa Yun po ang aking based sa pang-examine ko po sa sarili ko. Bakit kaya gano'n? Siguro dahil sa mga ginagawa ko, hindi nalulugod ba yung nasa loob ko. Ang gusto ng Diyos ay yung talagang matuwid yung sa Kanya. Tapos minsan liliko, di ba? Kaya yung inside ay nalulungkot. Yung talagang nasa atin. So yan dapat ang natin, yung susundin natin para masaya. At yun na nga, kung ano po yung naramdaman natin sa loob, mag-manifest po yun panglabas. At saan po yun makikita natin, di ba? Sa mga facial ng mukha natin, sa mga mata, sa pananalita, di ba? Doon natin ma-examine yung isang tao Pag ang tao, yung sa kanyang loob ay medyo karumihan o masama, ang lumalabas sa bibig din ay masama. At tingnan niyo po ang mukha matapang, laging nakasimangot, may mga guhit-guhit sa noo. Yun po yung mga ko, kasi sinabi ko yan, nakaranasan ko po, nung ako po talaga ay magalitin na tao, talagang lagi po akong nakasimangot. Kaya nga minsan nasabihan nga ako dito na ijiwaro ikaw. Ngayong ijiwaro ikaw. Boli, yung masungit na mukha, ganun.
Kaya ito ang gusto ko pag-usapan mga kaibigan. And thank God na overcome po yung mga ganun. So, about naman sa galit, hindi maiwasan ang galit lalo na pag nakita natin na hindi kaya-aya. Siyempre magagalit tayo pero huwag nating patagalin ang galit na iyan. Huwag nating i-kim-kim sa dibdib. Release it, di ba? So, ganun lang yun. At magpapatawad. Magpapatawad po tayo. Minsan nga ako bakit gano'n yung dito sa mga kaibigan ko dito sa Facebook, minsan parang inaalis ko sila kasi gusto ko yung parang peace. Kasi parang mabigat din yung palagi ang nakikisama sa taong hindi mo naman napansin or na-feel yung sincerity. Kaya remove. Basta hindi ka guilty kung bakit mo ginawa yun, hindi yun kasalanan. Alam ni Lord kung bakit may mga ganun. May mga ganun po akong kung mga toxic, di ba sabi toxic. Pero hindi naman toxic. Kung gusto ko lang na magkaroon ng peace of mind, so baka ito yung tama at I thank God. Pasalamat ako sa Diyos dahil tama. Dahil nagkaroon po ako ng peace. Ngayon, at itong I'm happy to share the word of God kahit kunti lang po kayo dyan. At sana po ay may matutunan din po kayo sa aking mga nasa saliksik po tungkol dito sa yung paano tayo mag-grow. Colossians. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Yan po yung bali ginawa ko pong pinaka topic natin, no? So, magbasa po din ako. Minsan, mag-share muna ako sa mga na-observe ko. Meron din po talagang iba na hindi po itinuturo lahat. Na-share ko na po ito kahapon, pero yun po ang na-observe ko, hindi itinuturo lahat yung nakasaad po sa Bible mismo. Hindi nyo po ba napapansin? And palagi ko pong tinatanong sa inyo. Ngayon na alam nyo po, tinatanong ko po kayo, observe nyo po sa every month, every year, kung ano po ang naririnig nyo, kung hindi po ba nagkaiba, pareha po ba ang naririnig ninyo? Paano po kayo mag-grow kung the same ang mga ibinabahagi? Ang dami parang mga hidden word dito sa Bible, mga kaibigan. Kaya, magbasa po tayo sa salita ng Diyos at wag po kayong matakot na magbago po ang inyong pag-iisip. Hindi po na kakatakot yun. Hindi pala dapat katakutan ang pagbabasa sa Biblia. Dahil pag nagbasa po tayo ay matutunan, malalaman natin ang katotohanan na maraming itinatago ang mga ngaral para hindi tayo magkaroon ng kaalaman, hindi lumawak ang ating karunungan, hindi tayo magkaroon ng kaunawaan. Yun lang yung mga tinatago, pero sabi ko talaga parang kinokontrol ang ating pag-iisip. Kinokontrol po, kaya the same lang yung mga ibinabahagi.